Honda ADV 160 ang paboritong motor ng karamihan dahil aminin na natin, pang all around ang ADV 160. Pero sa dami ng scooter na pwede mong pagpilian ngayon, mas pipiliin mo pa rin ba ang latest ADV 160 na naka-road sync? This is the new Honda ADV 160 na road sync. Well, hindi naman talaga bago na as in bago. Yung colorway at tech ang bago sa ADV road sync. Pero worth it pa ba kumuha nito ngayong 2026? Alamin natin. Pero bago yan, dumako muna tayo sa makina na gumagamit ng 157cc displacement, naka-liquid cooled 4-stroke, 4-valve, single-cylinder, single overhead cam, fuel injected na may 16 horsepower at 8,500 RPM, and 14.7 Nm of torque at 8,500 RPM. Fuel tank capacity is 8.1 liters, may bigat na 133 kilograms at mabibili nyo ang road sync for 174,900 pesos. Meron ding ABS type nito, hindi yung road sync, for 167,400 pesos. So kung gusto niyo ng road sync version, may additional 10,000 pesos. May dalawang kulay ang road sync, isang matte pearl crater white at itong quartz metallic brown na nasa harap natin ngayon. Alam niyo, aminin ko sa inyo, hindi ako mahilig sa brown. Pero itong brown ADV 160 na nasa harap natin, ang ganda tignan. I mean, tignan niyo naman yung kulay, oh. For its design, halos katulad lang din to ng mga naunang ADV 160 na nakita natin. Sakto meron tayong ADV 160 na luma dito. So kahit pa paano may kukumpara natin. Buksan natin para mas ma-appreciate natin ang motor. Alam niyo, mas maganda tignan kapag nakabukas yung ilaw eh. Yun oh. Sungit oh. So meron tayong twin beam LED headlight sa harap na masungit, medyo singkit. Then daytime running light natin parang kilay na pinunas pataas. So doon pa rin yung uso. May sticker sa harap na may nakasulat na Honda Selectable Torque Control. Torque Control pala to. All this time sinasabi ko traction control. Well, ganun din naman yan. Nandito pa rin ang malaking windscreen na adjustable. Tulad ng pinakita ko sa inyo way back 2022 yung review natin sa ADV 160. Ganun na ganun pa rin to. So, hilahin nyo lang yung dalawang magkabilang gilid. At yan. So, dalawa yung settings niya. Ito yung mababa. At sa mataas, ganito. Ito gustong gusto ko sa ADV 160. Yung itsura ng gitna niya. Ang macho, diba? Ang daming kanto. Especially itong part na to. Keyless po ang ADV 160. Ito ang knob natin. So, every time pipindutin natin siya, iilaw siya na ring light na color blue. Also, dito yung button natin for the seat and fuel na mamaya babalikan natin. Para sa bagong ADV 160, binago nila yung itsura ng side fairings at ganito lang itsura niya. May onting butas sa part na to, diba? Ang ganda eh. Dito kasi sa luma, plain lang siya. I mean, wala siyang butas na katulad sa bagong ADV. Ayan lang siya. So, kung babaklasin nyo to, isang buong fairing siya hanggang dito sa front cowling. Dito kasi sa bago, parang pwede mo siyang tanggalin nang hindi tinatanggal yung buong cowling. Para sa kanyang apakan, meron siyang rubber matting. Yung itsura niya. Pag nakasakay na kaya tayo, kumusta kayong pa ako dito? O, saktong-sakto lang. Then, kung sa harap, yan, medyo nabitin na siya. Then, may silver finish dito sa gitna na ginamitan nila ng metal foot pegs. Ang laki ng foot pegs nito. Para sa ating upuan, meron tayong magandang single seat na ganda ng styling ng pagkaka-upholstery. Premium leather dito sa main seat na may gray stitching sa harapan. Also dito sa pagitan ng rider at pillion. Ganda, no? Siyempre, hindi pa rin mawawala yung grab bar na nasa gilid. Sumabay sa styling ng rear section. By the way, kung kukuha kayo ng road sync, gold ADV 160 emblem ang makukuha nyo. Then for the ABS type naman, yun yung silver. So yun yung palatandaan nyo. And for the rear, I think this is the same taillight na nakilala natin dati. Letter X na inipit. Also, meron tayong front compartment. Bidutin lang natin yan. Wala po siyang lock. Actually, hindi ganun kalakihan ng compartment sa harap. Parang cellphone lang pwede lagyan nyo dito eh. Ayan, ganyan. Also, wallet. Siya nga pala, meron tayong USB charging port sa taas. Bago tayo dumako sa dash, gusto ko lang muna sabihin sa inyo na keyless po ang bike at ganito ang itsura ng key fob niya.
Meron siyang dalawang button. Una ay ang answer back at anti-theft button. So for example, nakapark kayo sa kung saan at hindi nyo mahanap yung motor nyo, pindutin nyo lang siya once at tutunog siya twice. So malaking tulong yon para sa mga makakalimutin. Then para sa anti-theft alarm, hold lang natin siya. So for example, may matilok na bata at nasagi yung motor nyo o kaya naman may nagtangka magnakaw ng scooter nyo, tutunog siya ng ganyan. Mga 10 segundo yung tunog nito. For example, nakalock na, hold lang natin tong button sa baba para talagang hindi siya magamit kahit anong pindot nyo dyan. Kahit nasa atin na yung key fob, hindi siya ilaw, hindi siya tutunog. So para mabuksan siya ulit, hold ulit natin yung button sa baba. Hanggang sa lumabas yung color green. By the way, key fob is operational in 2 meters. Ito, bubulsa lang natin to. Huwag nyo ilalagay sa ilalim ng kuwan. So for example, papagas tayo. Ilagay lang natin itong knob sa bandang seat and fuel, sabay pindot itong nasa taas. Makangat siya. So for the tank cap, imbis na ilagay nyo sa taas ng upuan, meron siyang slot dito sa taas. So organized. Then for the seat, katulad din ng fuel, pindot lang tayo sa baba. Ayan, marinig nyo yung click sound at tada! Meron tayong napakalaking 30 liters compartment. Also, ang ganda rin ang spring mechanism ng ADV 160. Hindi siya maalog. Na Giorno, sobrang alog. As usual, katulad ng ibang review, testing tayo ng helmet. Full face helmet ni SEC. This is called NISEC. Lagay natin. Yun yung klaseng tsurang helmet. Ang pabaligtad kaya. Ito na yung pinakamaliit na full face helmet ko. So yeah, hindi po kakasya. Pero I guess mga half-face helmet, ubra dito. Pero alam niyo mga k-device, 30 liters, malaki-laki to ah. So at least kahit pa paano, marami-rami tayong mailalagay kapag lumayo na tayo. Dito din nakalagay mga spare tools at mga documents pwede nyo ipit dyan. Also for our helmets, meron siyang hook sa magkabilang gilid. Sasabit nyo lang siya dyan kapag nag-park na kayo. And that, my friends, is our seat compartment. For the dash, gumagamit ng napaka-eleganteng 5-inch TFT display by Honda. Ito yung signature display ng Honda sa halos lahat ng motor nila. Simple at organized, yun ang masabi ko sa display niya. Anong meron sa TFT display? Unang-una, meron tayong outside temperature dito sa taas. Tingnan nyo naman, napakainit. Clock sa upper right, tachometer sa part na to, speedometer sa gitna, then ito yung menu natin or settings. Mamaya balikan natin yan. Odometer sa baba and also fuel gauge sa kaliwa. Then, eto na, para mapunta tayo sa settings. Pindot tayo sa kanan ng analog. Meron tayong tatlong option dito. So, unang-una, dito natin pwedeng makita ang trip A. Also, yung average fuel consumption ng trip A. Also, trip B. Then, sa baba naman, ito natin pwedeng i-reset ang trip A at trip B. Mamaya na natin i-reset kapag nagpagas na tayo para malaman natin yung konsumo ng bagong ADV. So for the settings, dito natin makikita ang trip A auto reset. Di na natin gagawin yan. Sa display, may option tayo kung gusto nyo ng bar, circle. Pakita ko sa inyo kung ano yung tsura ng circle. Ayan, ganyan. Hindi ko trip masyadong, ayaw ko parang classic tignan. Kasi kung gusto nyo simple lang, sobrang simple. Parang nakakaantok yung display. Balik natin sa bar. Brightness, lagay lang natin sa auto. For the background, lagay lang din natin sa auto. Nagvavary kung gaano kaliwanag yung paligid natin. Doon magbabago yung background natin. Favorite info, hindi natin kailangan yan. Favorite switch, air temperature, and for the display side, yun lang naman siya. So general, dito natin pwede magbaguhin ng oras. Unit metric, yan, tama naman. Restore default, add Bluetooth pairing reset. So for this ADV, ito na ang pinagmamalaki ng bagong ADV 160. Ang RoadSync. So para magawa yun, kailangan nyo i-connect ang motor sa RoadSync app ng Honda. So dahil na-connect ko na siya, ganito po magiging itsura niya. Pwede nyo operate ang cellphone nyo gamit lang ang bagong switchgear ng Honda. I mean, tignan nyo to ah. Di ba? So dito, meron tayong tinatawag na turn-by-turn navigation. Sabihin natin gusto nating pumunta sa... Teka, ano ba recent destination dito? Star City. Bakit may Star City ako dito? So yan, pindutin lang natin. Head towards after 400 meters, turn left onto phase 4. So every time na-under kayo, meron kayong built-in navigation sa display nyo. Ito yung turn-by-turn navigation na kailangan nyo lumiko in 400 meters. Ganun lang yung indication niya. Teka, ano pa bang pwedeng gawin dito? Also music, pwede nyo ma-navigate dito sa RoadSync app na hindi muna natin gagawin sa ngayon. So also volume, pwede nyo adjust dito. Actually, ayoko yung boses ni RoadSync. Also for the dash, kung nakakonect na kayo sa RoadSync, kung ang pwede nyo makita, also yung weather. Meron din po tayong traction control sa motor. Kung gusto nyo mag-off-road, pwede nyo patayin yan. Ayan.
Yan ang itsura niya. Handlebar stays the same. Maging yung riser ganun pa rin. For the right handlebar button natin para sa idling stop system. Ito ang feature na kung saan para maging fuel efficient ang motor. Lalo na kapag nasa traffic light tayo, kaya full stop ang motor, automatic magka-cut yung engine, hazard button, and also ignition switch. Guys, yung mga mirrors niya hindi to stock aftermarket na to. Then sa kaliwa, ang bagong switchgear ng Honda, passing light, also high beam. Button for our traction control, dito yung pwedeng patayin. Ayan. Controls for our dash, medyo cute siya. Na-load din to guys every time na bubuksan nyo yung motor. Ayan. At kapag first time nyo sa Honda, keep in mind, nasa gitna yung busina nyo. So busina for the bike, and also turning switch. Suspension sa harap, your conventional suspension. Naka-telescopic po tayo dito. For the brakes, naka-single 240mm wavy disc. Ganyan po itsura niya. Then 2 piston extend calipers na may ABS. Assist natin to sa haling mag-emergency brake tayo. May side stand kill switch. And for the rear suspension, dalawa po ang shocks natin na may sub-tank na rin from Showa. Radiator dito nakalagay. For the exhaust, halos ganun pa rin ang itsura. Parang walang nabago sa itsura niya. For our rear tire, may tire size na 130/70 sa 13 inches alloy wheels na naka-semi-dual sport tires from Federal. At sa harap naman, naka 110/80. Pero mas malaki ang gulong niya dito sa harap dahil naka 14 inches wheel kayo dito. So okay na tayo dito sa garahe. Punta na tayo sa unang upo. Pangalawang upo pala. Pangalawang upo sa Honda EDV 160 na road sync. Sa unang beses na nasubukan natin to nung nasa Honda Safety Driving Center tayo sa may Parañaque. Nabitin kasi ako sa test ride na yun kaya yun, nulit natin to. At least sa video na to, mapipiga natin ang gusto ang EDV. Alam mo, subjective yung kulay niya. Sabi din na ibang tropa natin, di raw nila trip yung pagka-brown nito. Pero kapag tinititigan ko siya, mukhang okay naman Kaya mga kitipay, ano masabi niya sa kulay niya? Let me know in the comment section down below. Medyo new Honda EDV 160. Bako muna to kasi naka-center stand. Seat height check tayo. Yan. Seat height of the bike is 780mm. I'm 6 flat with 34 inches inseam. At ganito. Tindig natin sa EDV 160. Alam niyo, hindi ko na maalala kung ilang beses ako nakasakay sa EDV 160. Pero sobrang dala ko kasi mapakita sa inyo kung ano yung tsura ko sa EDV. So ito, let me know in the comment section kung okay ba sa build natin. Riding position natin, ayan ganyan. Hindi, meron pa siyang apakan sa harapan. Gusto nga ito every time nabubuksan ko yung motor, tatahol tong aso ng kapitbahay. Isa pa. Tahimik ang paligid. Bidutin ko to. Buksan natin makina. Grabe talaga mag-vibrate ang EDV sa idle. Next, tingnan nyo to center stand ko. Tingnan nyo, grabe manginig yung harapan. Tingnan yung brake reservo natin. Nag-aaway na sa loob Actually, ma-vibrate sa idle ang EDV. Siguro kailangan lang natin magpagas kasi wala na siyang gas. Kaya mukhang okay na tayo. Tara. Ay, magagamit din ang maayos ang EDV 160 road sync. Paka-relax talaga sa motor na to. Alright, so ergonomics of the bike riding position natin sa EDV 160. Alas walang nabago simula sa una dahil wala namang binago sa ergo niya. Upright riding position sa bike, yung upuan natin, yung likod ng upuan natin, tumatama yung harang sa may pillion seat. So walang way para matras pa tayo. I mean, pag upo nyo, yun na yung position nyo. Pero malapit yung upuan natin. Yun nga lang, hindi siya ganun kalambot. I mean, parang matigas nga yung upuan natin. Tapos yung mga legs natin, hayayang buhay dahil relax lang ang position ng mga paa natin. I mean, ganyan, monoblock position sa mga legs. Then kung gusto nyo pang i-stretch or i-relax, yan, lagyan nyo lang sa harapan. Pero kasi mahaba yung legs ko so hindi ko masyado ma-stretch. So ganyan-ganyan na lang. Okay, ganyan, pag tinatamad kayo, ganyang position. Then relax din yung mga braso natin dahil ito lang yung handlebar natin Piga-piga lang tayo ganyan. Relax lang. Siya nga pala guys, by the way, in-on ko ang turn by turn navigation natin sa road sync. Ito ang unang beses na makikita nyo ako na gumagamit ng road sync sa Honda. Ayan kung nakikita nyo, 20 meters turn right tayo. Sa road sync, napansin ko sa app nya kanina habang naghanap ako ng location, yung mapa pala powered by Apple Maps. Usually mga navigation na nakikita natin ngayon powered by Google Maps Tsaka kukuha nga pala kayo ng road sync. Itong yan, nakita nyo yung display natin. Bili kayo ng tempered glass kasi gasgasin yung display. Unting hawak mo lang, maarte siya Kagandaan sa EDV, bulky tignan. I mean, hindi siya mukhang beginner scooter.
Macho kayo tignan dito kaya ang daming patay na patay sa ADV. Handling. Yung turn natin sa may dual sport to, pang daily at very light off-road. Kaya kahit pa paano maganda sa likuan ng ADV 160. Ganda ng preno. Nakakorek yung mapa natin ha. 60 meters kanan. Diba? Laking tulong kapag may ganitong klaseng feature yung bike nyo. Hindi nyo na kailangang maglagay ng aftermarket na cellphone holder tulad nito. Well, depende sa inyo kung mas trip nyo yung nakikita talaga yung daan. Kasi nasanay tayo dun sa mga traditional na navigation, Waze, Google Maps. Miski naman ako mas prefer ko yung ganun. Pero pag nasanay kayo sa ganito, convenient din. Dahil nasa traffic light tayo, mag-i-engage ang idling stop system. Automatic nang kinakat yung power ng engine nyo. Pero every time na mag-go kayo, hindi nyo na kailangang isusi ulit or pigayin yung knob. Pigayin nyo lang yung throttle at andar na kayo. Magandang gawing pang all around ang ADV. For example, sa ganitong klaseng daan, ma-traffic, pang araw-araw nyo, pang hatid sundo nyo, pamasok sa trabaho, pamasok sa school, pamorma, pang tambike, pang long ride. Huwag nyo lang ilulusong sa bus, syempre, ibang usapan na yun. Jet ski na kailangan nyo nun, PCX na kailangan nyo. Hindi, joke lang. Bulky siya, oo, pero may squeeze pa yung sarili mo sa traffic eh. Yan, tulad nito, traffic ko. Kung sakaling kukuha kayo ng ADV 160, kung sakaling kukuha kayo ng Honda, kailangan i-commit nyo sa sarili nyo na yung busina nyo nasa gitna. Kasi pag galing ka sa ibang brand, lagi yung mapipindot tong babae. Itong turning switch nya. Tataka kayo, teka ba't di natunog? Hindi, kasi nasa gitna yung busina. Tsaka manipis lang kasi. Dati mataba to. Tulad nitong hazard button sa kanan, no? Dati ganyan itsura niya, binago ng Honda. Accurate yung mapa natin, no? Nice. Okay, subok tayo ng power. ADV 160. 16 horsepower. Ganda ng brake natin. Ganda ng ADV 160. Woo! Arangkada niya, saktuan lang. Mabilis siya, oo, pero kailangan pa niya ng ilang segundo para ma-reach niyo yung speed na gusto mo eh. Isa pang gusto kong i-share sa inyo. Nung pupunta kami sa Jensan, I think nasabi ko na sa inyo to, no? At kung taga-subaybay kayo sa channel, nung nagpunta tayo na sa Jensan, kami nila Mototech, kami nila Jeric, puro pataas yung daan eh. Kasi pakit kami ng bundok. ADV 160 ang gamit ko noon. Most of the time, hirap ang ADV paangat. Kapag na-reach na yung certain power at nasa paahon kayo, dapat di nyo na-close yung throttle. For example, napika kayo din, close yung throttle, tapos pipiga ulit kayo, mahirapan na naman siyang ma-reach yung power na gusto nyo. So yun lang napansin ko sa makina ng ADV 160. Huwag tayo sumingit dyan, masikip, huwag natin pilit. Siguro dito na lang sa kabila, kasi imbudo tong daan na to eh. Ay lahat ng nasa kanan kakaliwa, diba? Alright, so cockpit ng ADV, ganito po yung itsura. Alam nyo, ADV 160 ang isa sa pinakapoging motor when it comes to 160cc, when it comes to beginner scooter. Ay, tignan nyo naman, no? Angat nga natin tong windshield. Tignan ko kung hanggang saan tatagos yung... Ay, tinakaangat na pala. Medyo linear na yung power niya eh. Yun nga lang, maingay yung makina niya. So every time pipiga kayo, lagi siyang... Sabi yung suspension natin medyo matigas. Gusto nyo magpalit sa rear, mas maganda. Ganda sa likuan ng ADV. By the way, fuel consumption natin, silipin natin. Mixed riding style, kumonsumo po tayo ng 40.5 km per liter, 8.1 liter fuel capacity, tapos 40.7 km per liter. Pwede na rin ah. Okay na rin yung ganito. Ay. Okay. Ang malaking tanong, worth it ba kumuha ng road sync
o mag-stick na lang ako sa ABS type ADV 160. Alam niyo guys, kung first time nyong gagamit ng road sync, kung mateki kang tao, kung mahilig ka sa innovation, dun kayo sa road sync. Also para may glimpse kayo sa mga big displacement ng Honda. Example, kung gusto nyo mag-lip sa big bikes, alam niyo na yung pakiramdam, alam niyo na yung pasikot-sikot kasi naka-road sync na kayo sa ADV 160. Kasi maging 1000cc ng Honda, ganito rin yung ginagamit. Pero kung di naman kayo fanatic ng ganong klaseng feature, masanay pa rin kayo sa ganitong klaseng mounting sa cellphone nyo, sa navigation nyo. Para sa akin, okay lang din yung standard, yung ABS type. Kasi same engine lang naman, halos same looks, yun lang display na bago. Pero ang iniisip ko lang, kung gagastos ka ng 164,000, why not isagad mo na? Kasi gumastos ka lang ng ganong kalaki. 10,000 na lang, nasa road sync ka na eh. Ewan ko, gano'n lang yung naisip ko. Pero kung kayo ang tatanungin, worth it ba ang road sync ADV 160? Let me know in the comment section down below. Bago natin tapusin ang video na to, big shoutout to Haris and Tanya. Pero sino si Lian? Okay, hanggang dito lang po muna tayo. Papangin lang saglit at napakainit, grabe. Kaya saludo ako sa mga araw-araw sumasabak sa daan. Nakikipagsapalaran sa mga lalamove riders, sa mga joyride. Kaya mga kitipayas, kung nakatulong ang video na to, kindly leave a like at tumilig kayo sa mga ganito content. Huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel kayo, so make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Kaya mga kitipayas, see you po sa next review.